Wow, ganito pala uncle ang itsura ng kwarto mo. Excited na saad ni Angel na tuluyan ang pumasok sa silid niya upang mangusisa. Iginala pa nito ang mata sa paligid. He likes pastel color. Pinakamalaki ang silid niya sa lahat ng silid na nasa ikalawang palapag. Hinawi niya ang kortina upang pumasok ang liwanag sa silid mula sa dingding na salamin. Oh, dinig niyang usal. Nito, sa kanilapitan ang larawang nasa tukador. Sino po itong kasama niyo sa picture, uncle? Ang matalik kong kaibigan. Si Cyrus Melendez. Siya? Yung anak ni Madam Melendez? Ang daddy ni Zildjian? Curious na tanong nito na nakangiti sa larawan. Para din pala siyang si Zildjian, no, uncle? Nakilala mo na siya? Curious na tanong ni Eric kaya ikinuwento ni Angel kung paanong pinaset up ito ng magulang at ng matandang Melendez para lang makipag-blind date sa apo ng matanda. Nagkasundo naman ba kayo? May girlfriend na siya, yung batchmate ko nung college. Baliwa lang saad ni Angel, saka ibinalik ang frame sa tukador. Siya nga pala iha, can you help me find someone? Baka mahanap mo siya doon sa, ano bang tawag doon? Sa Facebook? Nagpapatulong ako sa Uncle Justin mo pero busy daw siya, kaya baka kapag nakaluwag na daw siya. Paliwanag dito saka inilabas ang phone mula sa bulsa. Mabagal nitong pinindot ang cellphone nito na ikinaiinip ni Angel. Bakit mahirap na hirap akong gamitin ang gadgets na ito? Pikong reklamo ni Eric sa pamangkin, kaya si Angel na ang kumuha ng cellphone ni Eric. Hindi na nagtanong si Angel kung saan maghahanap. She opened his gallery photos at ikinagulat pa ni Angel na isang larawan lang nandoon. But what surprised Angel most ay ang larawan ni Laika ang nakikita doon. Camera shy din pala kayo, uncle? Komento nito pero hindi niya pinansin iyon. Bihira niyang makasama si Angel sa nakalipas na 10 taon. Pero malapit pa rin ito sa kanya at para pa rin itong bata kahit malapit na itong mag-30. Napakausapan ko ang security office ng ospital para makunan ko ang batang iyan. Uncle naman, huwag mo sabihing type mo, mas bata. Mas matanda pa ako na 1 taon sa kanya eh. Kilala mo ba ang babaeng iyan? Yeah, siyang girlfriend ni Zildjian Melendez. Talaga ba? Excitement filled Eric's eyes. Pero bakit mo siya hinahanap? Namewang pa si Angel sa harap nito nang nanguusig ang titik. Dahilan upang mapailing si Eric. That naughty look from the brat, alam ni Eric hindi magandang iniisip ng pamangkin. Dahil kamukha niya ang babaeng mahal ko. May suyong saad nito kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi. You mean, yung babaeng ayaw nila lola para sa'yo? Usisa pa nito. Nasaan na siya, uncle? She died 10 years ago. Talaga? So, iniisip mong anak niya yung girlfriend ni Zildjian dahil kamukha niya? Masyado kang Diyosmosa. Sige na, bibigyan kita ng reward kapag nagawa mong ipakilala sa akin ng batang iyan. Anya, saka naglakad patungo sa supang nandoon. Dinampot niya ang remote at binuksan ang television. Deal! Excited na saad ni Angel, saka ito lumabas na ng silid. Nagsimula siya mag-scroll ng palabas sa malaking TV nang maagaw ang atensyon niya sa business news. Matagal na siyang walang interes sa maraming bagay pero mula nang makita niya ang babaeng kamukha ni Aurelia, para siyang nagkaroon ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Kamukha rin kaya ni Aurelia ang naging anak namin kung sakali. Para sa business news, napag-alaman ng aming source na ang tumatayong CEO ng Victoria's Empire. Natigilan si Eric nang makita ang larawan ng isang lalaki. Dahilan upang maikuyom niya ang kamao. It was the same man Aurelia married habang nasa bingit siya ng kamatayan. Ayon sa source, ang pagbagsak ng Victoria's ay dahil sa malaking perang kinulumbat ng kasalukuyang CEO sa kumpanya. Kaya naman, umaksyon na umano ang totoong tagapagmana ng Victoria's na hindi naman pala totoong anak ni Leandro Villones. Wala pang nakukuhang pahayag mula sa CEO pero ayon sa spokesperson ng bagong CEO, muling babangon ng Victoria's mula sa napipintong pagbagsak nito. Gulat na nabitawan ni Eric ang hawak na remote. Hindi si Leandro ang ama ng anak ni Aurelia.
Marahang kumatok si Laika sa nakabukas na pinto ng opisina ni Zildjian. Ilang saglit lang nang nakatayo sa may pinto si Laika pero tila hindi man lang siya napapansin ni Zildjian. Panay din ang buntong hininga nito habang nakaupo sa couch na nandoon, kaya't naglakad siyang palapit dito. Nagpaalam itong dadalawin lang ang abuela nito kanina matapos nila mag-breakfast. Kung hindi pa niya tinawagan si Leia, hindi pa niya malalamang nandoon pala ito sa opisina. Na-miss niya ito kaya gusto niyang makita si Zildjian. Maingat siyang naupo sa tabi nito na noon lang napalingon sa kanya. Babe, kanina ka pa ba? Gulat nitong tanong at halatang pinipilit ang ngiti. Kaya't napakunot noon na lang si Laika. Iniyapos ni Zildjian ang braso nito sa bewang niya kaya't napalapit siya dito. Isinandal ni Laika ang ulo sa matipunong balikat ni Zildjian. She finally find her comfort zone. Sunod-sunod ang pakikipag-meeting niya kanina sa mga directors ng Victorias. Buti na lang at kasama niya si Jules. Hindi niya akalaing nakaka-drain pala ng lakas kapag ikaw na ang CEO at haharap sa mga tauhan. Nakakapagod pero alam niyang kailangan niyang harapin ang responsibilidad na iyon. She wonder, how did Zildjian keep his cool kapag nasa harap ng mga tauhan nito? He looks commanding in very attractive way. Napagod ka ba, babe? Bakas ang concern sa tinig nito. Sa kamasuyong hinalikan ang noo niya. Isang tinatamad na tangulang ang isinagot niya dito. Ikaw, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Hindi mo man lang ako napansin lumapit kanina? May gumugula lang sa isip ko, but it's not that important. Baliwalang saan ni Zildjian subalit lihim na napalunok. Inaalala ni Zildjian ang mga sinabi ni Nika. Kailangan niyang makaisip ng paraan para magbago ang pasyon ng kanyang abuela. She was so eager to marry him off with Nika. Bagay na hindi niya papayagang mangyari pero nag-aalala naman siya sa mararamdaman ng abuela niya kapag nalaman nito na nagawa niyang ipamigay kung kani-kanino lang ang ipinagkatiwala nitong mahalagang kayamanan ng kanilang angkan. And also, he was racking her brain. How did his necklace end up with Nika? Sigurado siyang hindi niya dadalhin iyon kung magbabar o gigimik siyang kasama ng kanyang mga kaibigan. And Laika must not know about that woman. Ayaw niyang magkaroon na naman sila ng hindi pagkakaunawaan. Pwede mo sabihin sa akin baka matulungan kita. Pang-engganyo ni Laika sa kanya. No need to worry about it, babe. Isa pa, marami kang kailangang asikasuhin sa Victorias. Yun muna ang pagtuunan mo ng pansin. Alam kong kaya mong ayusin ang kumpanya para makabawi. I would love to compete with you. Mahusay ang consultant ko. He's guiding me well. Baka magtampo ka kapag umangat ulit ang Victoria. Tudyo niya dito. Alam niyang hindi mahalaga iyon kay Zildjian. The Melendez was stable company. Ang pagbaba ng ratings ay hindi nangangahulugang malulugi o babagsak ito. Walang kasong bumaba ang Melendez. Ako naman ang number 1 sa magandang CEO ng Victorias. But I guess, I've been missing you here. Kaya medyo nalulungkot ako, babe. Totoong pag-amin niya dito. His office felt empty without Laika. Sabihin mo lang kung gusto mo ako makita. Darating ako and I will do the same. Kapag na-miss kita at na-stress ako, I'll find you para mawala ng stress ko. Just like now. Mapang-akit na nginitian niya ito. But I was wondering, babe. Yun bang si Jules na iyan? Hindi nagpapapansin sa iyo? Curious na tanong ni Zildjian sa kanya. I don't think so. He doesn't look like someone who like women. Ang dami babae nagpapapansin sa kanya kanina sa office pero dead ma lang niya. Feeling ko may tinatago ang taong iyon. Dudang saad niya. Kahit ano pa itinatago niya basta walang kinalaman sa'yo. Ayos lang. Siguro dapat magpadala na ako ng bodyguards na magbabantay sa'yo. Medyo gwapo mga lalaki nakapaligid sa'yo eh. Buti nga, medyo nanahimik na si Sandro. Hindi napigilang matawa ni Laika sa pag-asam ng mukha ni Zildjian. Masyado na ako maraming bodyguards na ipinadala ni Uncle Felix. Pero mas okay kung ikaw ang bodyguard ko. Mas gusto ko ata yun. Mabanuksong usal niya dito na ikinangiti ni Zildjian. Nilak mo ba ang pinto, babe? Maya-may tanong ni Zildjian saka pinagapang ang palad sa likod ni Laika. Then, pull her closer. I was trying to lock your door every time I enter your office. Didn't I, boss?
Ang sagot na ni Laika na nagpainit sa katawan niya. Idagdag pang magkahinang ang mga mata nila na halos gahibla lang ang pagitan ng labi nila. Zuljan could feel Laika's warm breath na nagpakislot sa alaga niya. Laika sensually bit her lips. Nagkagulo ang mga empleyado ng Melendez nang magsimulang lumabas ang notification ng announcement ng kasal ni Zuljan Melendez ng hapong iyon. Ang tatlong kaibigan ni Laika na abala sa kani-kanilang mga trabaho ay kapwa na paangat ng tingin sa notification sa kani-kanilang laptop upang kapwa ring magulat nang makita ang babaeng nakatakdang pakasalan nito ng kanilang boss. Girls! Tulalang napatayo pa si Sarah habang nakatitig sa binuksang notification. Sinong bruhang ito? Nag-break ba sila ni Laika? Si Jelay na napalapit kay Sarah. Sumunod naman si Hope. I don't think so. Diba? Nag-propose na si boss kay Laika? Naguguluhang tanong ni Hope kaya nagkatinginan pa ang mga babae. Tatawagan ko si Laika. Nag-aalalang saad ni Sarah. Baka bigla na lang mag-breakdown si Laika kapag nakita ang balitang iyon dahil alam niya kung gaano kasakit ang mapaniwalang mahal ka pero iiwan ka rin sa huli. Samantala, sa pad ni Zuljan, mabilis ang paghinga ni Laika na ibagsak niyang katawan sa kama. Even Zuljan was breathing hard, na maya-maya din ay nare-relax ang mabilis na pintig ng puso nila. Tumayo si Zuljan saka nagtungo sa banyo. Binuksan niya ang maligamgam na tubig ng tub. Nagsimulang magkatubig iyon. Naglagay siya ng rose essence sa tub na paborito ni Laika. Kapag nagbababa dito sa tubig, alam niyang pagod ito kaya kailangan nito ng hot bath. Nang kalahati na ang tubig ay saka siya lumabas at binalikan sa Laika na panatag na ang paghinga. Ngumiti pa ito nang lapitan niya. Get some warm bath, babe. Anya, saka ito binuhat. Kaya napakapit ito sa batok niya. Maingat na dinala niya ito sa tub. Thanks. Mainang usal nito sa inaantok na tinig. Hindi mo ko sasamahan dito? Tanong nito habang nakapikit. No, gusto kong mag-relax ka muna dito. Babalik ako in 5 minutes. Paalam niya dito. Saka siya bumalik sa kwarto upang ihanda ang isusuot nito. May mga damit rin naman kasi si Laika sa pad niya. Inayos niya ang bihisa ni Laika nang mag-ring ang phone nito. Magkaibang ringtone nila kaya kilala niyang kay Laika iyon. Lumabas siya ng kwarto upang sundan ang tunog ng phone. It was from the lift. Naipit sa pagitan ng pinto ang sandals ni Laika kaya hindi sumara iyon. Napakamot na lang siya ng noo sa kapinindot ang open button. Nandoon ang phone nitong nasa labas na, ng bag nitong nakatumba sa sahig. Dinampot niya iyon, only to see who was calling. Hello? Sagot niya sa tawag ni Sarah. Saglit na natahimik ang kabilang linya bago nagsimula ang ingay ni Sarah. Ay boss, ano ibig sabihin nito? Sino itong babaeng pakakasalan mo? I assume hindi pa kayo break ng kaibigan namin because you're the one answering her phone. Mahabang litanya ni Sarah sa pikang tinig. At bakit kami magbe-break ni Laika? Kurutong tanong niya dito. Dahil good mood naman siya kaya palalampasin na lang niya ang pagsigaw ni Sarah sa kanya. Then, sino yung Nika? Usig ni Jelay na ikinabigla niya at mukhang naka-loudspeaker ang phone ni Sarah. Ikaw boss ha? Kaibigan namin si Laika kaya... Nako. Ano sinabi niyo? Kusa siyang napahinto sabihin. Saka siya napamura matapos patayin ang tawag. Noon niya napansin ang notification mula sa company social media sa phone ni Laika. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang pinagtabing larawan nila ni Nika na may caption na The Chosen First Lady of Melendez Global. Kaya malutong siyang napamura. Mabilis na hinagilap niya ang phone niya sa katinawagan ng abuela niya. 2 ring lang at sumagot naman kaagad ang nasa kabilang linya pero ang mayordomang si Manang Narisa ang sumagot sa tawag. Dinig din niya ang masayang tawanan sa background. Nasaan si Grandma? Pigil ang alis na tanong niya. Private page ang social media account ng Global at may security question para ma-accept ng social media manager ang request to join. Ang company ID number na meron ang lahat ng empleyado ng kumpanya ang kailangan doon. It was Nika who posted the announcement kaya sigurado siyang ang abuela niya ang dahilan kaya na-accept ang request ni Nika to join the private group. Nasa pool iho. Pinapunta niya rin dito sa bahay ang ina ni Nika. What?
Bulalas niya. Pinapatawagan ka nga sa akin ni Madam. Nandito ka sa magiging in-laws mo. Pinag-uusapan na nila ang magiging kasal. Bakas ang excitement sa tinig nito. Marahas na naihilamos niya ang palad sa mukha niya. Tell her, I'm not marrying that woman. Yun lang at pinatay na niya ang tawag. Ilang ulit siyang humugot ng malalim na paghinga bago isa-isang dinampot ang mga damit nila ni Laika na nasa sahig. Sa kanya tinawagan ang head IT to take down that post at alisin ang account ni Nika sa page ng Melendez. Nang masigurong ayos na lahat, saka siya muling bumalik sa banyo. Laika was about to get off the tub, kaya napalapit siya dito. 5 minutes na ba, babe? Sobra na nga, baka makatulog ako. May kinausap lang ako. Sorry. Tarantang paliwanag niya sa katinulungan nitong isuot ang bathrobe. It was his, kaya mahaba iyon at halos ilang dangkal na lang sa paa nito. Kinuha niya ang tuwalya upang patuyuin ang buhok nito. Sa kanya ito inakay palabas ng banyo. Kinuha niya ang hair blower saka sinimulang patuyuin ang buhok ni Laika. Masyado mo naman akong ini-spoiled, boss. Nakangiting usal nito habang abala siya sa pagbablower ng buhok nito. That's because you spoiled me too. Dahil napaligaya mo ko ng husto. He winked at her na ikinapula ng pisngi nito sabay kagatlabi. Oh please, stop doing that. Saway niya dito. Wala akong ginagawa. You had no idea, babe. Anya sabay halik sa mapang-akit na labi ni Laika na ikinangiti nito sabay hikab kaya nagkatawanan sila. Nakakaantok na ba ang halik ko ngayon? Kunway tampo niya dito. Hindi, masyado mo lang akong pinagod. Alright, magpahinga na muna tayo. Yakag niya dito sa kanya ito inakay patungo sa nagaantay na kama. Napagod din naman siya kaya babawi lang muna siya ng lakas. Mukhang kailangan na niyang mag-exercise ng madalas. Lumapit si Nerissa sa amo na masayang nakikipagkwentuhan sa ina ng nobya ng apo nito. Kahit halos madilim na. Inutusan ito ng ginang natawagan ng apo pero pagdampot na Nerissa ng phone ay biglang nag-ring iyon. At hindi nito inaasahan ang sinabi ng binatang boss. May sasabihin lang ako, madam. Magalang natura nito sa amo. Kaagad namang tumango ang ginang saka sila pumasok sa bahay. Ano sabi ng apo ko, Neri? Galit ho. Hindi daw niya pakakasalan sa Nika. Kinakabahang saad ni Nerissa sa amo. What is wrong with that brat? Ipahiya niya ba ako sa pamilya ni Nika? Akin na, tatawagan ko ang batang yun. Pero nakailang ring na ay hindi pa rin sumagot si Zildjian. Kaya nang makatatlong dial si Madam Melendez ay tumigil na ito. Why would he give Nika the necklace kung hindi niya pakakasalan? Samantala, mabilis na lumapit si Nika sa ina ng umalis si Madam Melendez. Masaya ang ngiting sumilay sa mata nito. Naniniwala ka na sa sinabi ko, Mi? Mayabang na tanong ni Nika sa ina sabay ngisi. Ayaw kasi nitong maniwala kanina nang tawagan siya nito na nandoon siya sa mansyon ng Melendez dahil pilit siya nitong pinapauwi. Labis kasi ang pag-aalala nito sa pagkawala ng Victoria sa kanila. Kahit naman siya'y nag-aalala din ng husto. Pero dahil ipapakasal siya ng matandang Melendez sa apo nito, kaya wala na siyang dapat na alalahanin. Pasimpleng sumulyab si Nika sa glass door kung saan abala si Madam Melendez sa phone nito kaya napagaya ang ina niya. She's one rich woman, Nika. Ang galing mo, anak. Proud na puri sa kanya ng ina. Pero paano mo nakumbinsa ang ginang? Well, Nika paused. Dahil na-inlove sa akin si Zildjian Melendez. Pagsisinungaling ni Nika. Hindi na tayo maghihirap, Mi, kapag nakasal na ako sa apo niya. Ako ang magiging reyna ng palasyong ito. Nagniningning ang mata ni Nika sa kasiyahan. Hindi naman kailangan malaman pa ng ina niya ang tungkol sa kwintas na ninakaw niya kay Laika. I'm so sorry, Nicole. Hindi makakarating ang apo ko. He was busy with work. Nahihiyang turan ni Madam Melendez sa panauhin. That's fine, Grandma. Alam ko busy si Zildjian. I'll just call him later. Pag-assure niya sa matanda na may inosenteng ngiti sa labi. Well, I have an idea. How about we set a press con para sa wedding announcement? Biglang suwestyon ni Madam Melendez na ikinagulat ng dalawang babaeng kaharap. Naku, mahihiyain ho ako, Grandma. Pagsusinungaling ni Nika.
Siyempre para hindi dapat mahalata ng matanda na atat ito na maging asawa si Zildjian. Iha, you're soon to be Melendez kaya dapat lang na masanay ka sa atensyon ng media. Zildjian is a personality already. May pagmamalaking saad nito. I'll schedule the press con next week. Matagal ko nang gustong mag-asawa si Zildjian kaya hindi ko ito palalampasin. Ikaw ang pinili niya kaya alam kong tama itong desisyon ko. Neri, tawagan mo ang kaibigan natin sa TV8. Baling nito sa matandang katabi nito. Mukha naman itong nag-aalangan kaya pasimpleng inirapan ni Nika ang ginang na hindi naman ito nakita. Kayong bahala, Grandma. Nika's expression changed nang tumingin ito kay Madam Melendez. Maagang nagising si Laika kinabukasan. After dinner nila ni Zildjian kagabi ay bumalik na sila sa unit nito. Wala na ito sa tabi niya. Kahit 6:00 pa lamang ng umaga. Wala din ito sa kitchen. Kulay niya ay nasa gym ito. Yun lang ang madalas nitong puntahan kapag maaga itong umaalis. Kaya nagsimula siyang mag-prepare ng almusal. She was busy preparing meal nang mag-ring ang phone niya and it was Zandro. Sinagot niya ang tawag nito. Are you alright, Laika? Bakas ang pag-aalala sa tinig nito na ipinagtaka niya. Oo naman. Bakit? Haven't you seen the news? Open the television now. Nagmamadaling utos nito. Nalilito man ay napasunod na lang siya. Gulat na napaupo siya sa sofa nang makita ang balitang iyon. Paanong... Nanginginig ang kamay na usal niya. Zildjian is marrying Nika at magkakaroon ng press con next week. Tama bang pinili mo siya kasi sa akin, Laika? Dinig niya ang mapait na tinig ni Zandro sa kabilang linya. Pero hindi na halos narinig iyon ni Laika. Dala ng biglang pag-asim ng sikmura nito na ikinatakbo nito sa banyo. Nagpapapawis si Zildjian sa gym ng residence condominium. Hindi na kasi siya nakatulog ulit nang magising siya ng 4:00 ng umaga. Kesa maabalan niya ang tulog ni Laika kaya nag-gym na lang siya para magpapawis. Kailangan na rin naman niyang mag-exercise. Lately kasi, madalas, sa exercise na lang ata ang ginagawa niya. Tumigil siya sa pagtakbo nang mag-ring ang phone niya. It was Jason. Ipinagtaka niyang napakaaga naman itong mga abala. Pero sinagot pa rin niya ang tawag nito. Ilang araw na din niyang hindi nakikita ang mga kaibigan niya dahil busy na rin ito sa kumpanya ng pamilya nito. Mukhang natauhan na rin ang loko. What's up? Seriously, dude? Akala ko ba si Laika ang girlfriend mo? May pangaasar na bungad nito na ikinakunot ng noo niya. Bakit ba? Hinihingil na sagot niya. Saka bumaba na ng treadmill. He took his towel para patuyuin ang pawis sa mukha niya. Ang aga ng abala mo, ha? And of course, she's still my girlfriend and soon to be Mrs. Melendez. May pagmamalaking sabi niya dito. Yun na nga eh. Alam kong baliw ka sa pag-ibig pero muntik na ako malaglag sa kama pagkakita ko ng news kanina. Sino babae nasa news? Napakakasalan mo. Sunod-sunod na tanong nito. Ano sinabi mo? Gulat na tanong niya. Naipabura na niya sa IT ang post sa social page ng Melendez na pinost ni Nika. At hindi rin kasama sa group si Jason para malaman nito ang announcement na iyon. You're getting married. Katatapos lang ng news. News? Lito pa rin siya. Katatapos lang ng balita sa TV8. May pa-press con pa nga daw ang lola mo next week. Pero paano si Laika, dude? Tila sakalang nag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Anong ginagawa niya? Pikang usal niya sa kamabilis na lumabas ng gym. Kailangan niyang siguraduhin hindi nakita ni Laika ang balitang sinasabi ni Jason. Habang nasa lift ay tinawagan niyang abuela niya pero hindi man lang ito sumagot. Napakapit si Laika sa sink nang matapos siyang magsuka. Nang mahimas-himasan ay nagtungo siya sa kwarto upang makabawi ng lakas. The news almost made her stomach queasy. Siya ang girlfriend ni Zildjian. She even proposed to him pero ikakasal ito sa iba. Nakuyom niya ang kamao dala ng galit na bigla na lang sumiklab sa pagkatao niya. Ginamit lang ba siya ni Zildjian? Bakit ito sasabing mahal siya nito kung magpapakasal ito sa iba? At sa anak pa ng kinilala niyang ama? That bitch. Nagunahan ang pagbangon ng galit sa dibdib niya. Kailan pa sila nagkakilala ng mga ito? Paano nagawang magsinungaling ni Zildjian sa kanya? Sa dami ng tumatakbong tanong sa utak niya, naikuyom niya ang kamao dala ng galit at sama ng loob. Nasa ganoong sitwasyon,
Siya, nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Halatang nagmamadali si Zildjian. Was he about to check kung hindi niya nakita ang balita? Samot-saring isipin na naglalaro sa utak niya. Gusto niyang magkunwari na lang pero alam niyang hindi niya magagawa iyon dahil dama niya ang pagtulo ng likido sa pisngi niya habang matamang nakatitig siya sa humahangos na si Zildjian. Kung isinapubliko ang announcement na iyon, yun ay dahil may basihan ang balita. Walang kakayahan si Nika para gumawa ng ganoong announcement. May pagkaengot ito minsan pero alam naman niyang hindi ito tanga. Babe, Gano na katagal? Nagyayelo ang tingin binigay niya dito na ikinalunok na Zildjian. Of all people, ang ex-stepsister ko pa palang pakakasalan mo? Kung nakamamatay lang ang titig niya, baka kanina pa ito bumulagta sa harap niya. Ginamit mo lang ba ako ha? Plinano mo ba ang lahat ng ito? Ikakasal ka pala sa iba, bakit hindi mo sinabi? Sigaw niya, kasabay ng pag-agos ng masaganang luha. Babe, tawag sa kanya nito na napalapit pa. Akto nga hawakan nito ang palad niya pero tinabig niya iyon. Heka, makinig ka naman muna. Let me explain, okay? Giit nito sa namumulang mukha. Explain? Anong tamang paliwanag doon? Inanunsyo mo sa buong bansa na ikakasal ka na sa ibang babae kahit ako ang girlfriend mong araw-araw mong ikinakama. Tama ba yun? Anong matinong paliwanag doon? Nag-i-enjoy ka lang bang gamitin ang katawan ko? Ako sa niya dito. Subalit ang bawat salita ni Laika ay punyal na sumasaksap sa dibdib ni Zildjian. Alam ni Laika dahil bakas ang sakit sa mukha nito. Alam niyang dapat niyang pakinggan si Zildjian pero natatakot siya. Baka sabihin lang nito ang mga hindi dapat niyang marinig kaya mabilis siyang tumayo upang talikuran nito. Laika! Sigaw ni Zildjian ay kinagulat niya pero tuloy-tuloy lang siyang naglakad patungo sa library nito. Pero bago pa siya makababa ng hagdanan na nasa likod ng bookshelves, mabilis na kinabig ni Zildjian ang braso niya kaya't napaatras siya. Moment later, Zildjian was hugging her from behind. Habang patuloy na nagtatangis ang mga mata niya. Sa isipin lang na sa ibang babae ito mapupunta. Ang tindi ng kirot ng puso niya pero hindi naman niya hahayaang maging parausan na lang siya nito. Let me go! Kuyom ang mga kamaong utos niya pero hindi siya nito pinakinggan. Ganito lang muna tayo saglit at makinig ka sa sasabihin ko. Wala akong alam sa balitang yun. Simula nito na ikinalunok niya. I-announce ba yun sa media kung hindi? Giit niya sa kamarahas na pinahid niya ang sariling luha. Si Lola ang may gawa niyan at kasalanan ko. I didn't know how it happened pero si Nika. I don't even remember her. Siya din palang stepsister mo? Litong paliwanag nito. It's because of the necklace. Hindi ko alam kung paanong napunta sa kanyang kwintas pero sabi niya ibinigay ko daw sa kanya pero kahit anong... What necklace? Kunot noong tanong niya. Alam niyang hindi siya pakakawalan ni Zildjian. The family heirloom na ibinigay ko daw sa kanya. But believe me, I didn't even know her until few days ago. May pagsamo ang tinig nito nang subukan niyang kumawala dito. Ikaw ang mahal ko, Laika. And I will never lie about my feelings. Tila naman kumalma ang galit niya. Saka nagsimulang mag-sink in sa utak niya ang mga sinasabi nito. Zildjian started explaining things to her at habang nagpapaliwanag ito ay may kung anong gumugulo sa utak niya. Yung necklace ba? Na Alexandra Jade? Na may nakaukit na Italian words na ang ibig sabihin ay sa aking minamahal? Alam mo ang tungkol sa... Kusa nito ibinita ng sasabihin saka siya hinarap at habang nakatitig siya sa mata ni Zildjian, she knew he's not lying to her. Sabihin mo, hindi mo naging karelasyon si Nika even on a one-night stand? Puno ng kaseryosohang tanong niya dito. Babe, I don't even know that woman. Giit nito. At kahit kilala ko siya personally, she's not the type that I would even give her 1 second look. Pero bakit mo alam ang tungkol doon? Ang tungkol sa nakaukit sa necklace. Dahil kung parehong kwintas ang pinag-uusapin natin, that necklace is mine. Ano? Paanong sa'yo, babe? Hold on a second. Ani Zildjian, sa katuluyan siyang pinakawalan nito.
He opened his phone sa kamay kung anong hinanap doon. Larawan ni Madam Melendez ang nakita niya sa screen ng phone ni Zildjian. Bata pa ito. Then, Zildjian zoomed the picture focusing on Madam Melendez's necklace. And she was surprised nang makita niya ang suot nitong kwintas. Katulad ng kwintas na ibinigay sa kanya ng isang lalaki. She too took out her phone at mula sa pribadong social media account niya, hinanap niya ang unang larawang kinuha niya noong matanggap niya ang kwintas. Zildjian pulled her to the couch na nandoon sa library. Sabihin mo, paano napunta sa iyong kwintas ng pamilya ko? So, ikaw si Mr. Helmet? Amused na tanong ni Laika kay Zildjian. Helmet? Napakamot naman ito ng noon na tila hindi naunawaan ang sinasabi niya. That anniversary noon ng mami ko. I spent few hours in the park dahil malungkot ako noon. Nang may lalaking bigla na lang humablot ng kwintas kong regalo sa akin ni mommy. Hinabol ko yung lalaki pero hindi ko naabutan. I was walking while crying. Napakahalaga sa akin ang kwintas na iyon. It was the last gift she gave me. Habang sinasabi ni Laika ang nangyari, tila siya bumalik sa panahong iyon. It was her mother's 50th death anniversary. Miss, bakit ka umiiyak? Napaangat ng tingin si Laika sa may-ari ng tinig na nakabangga niya. Tila lasing ito. Naamoy niya pang alak dito kaya medyo kinabahan siya pero napatingala pa rin siya nang makita ang lalaking may suot na helmet at may shades pa. Papangit ka kapag umiyak ka, sabi pa ng matangkad na lalaki. His voice sounds sexy, even on tipsy tone. Ninako yung kwintas ng mommy ko. Malamang iiyak ako. Anas niyang sabi sa lalaking amoy alak. Napatas pa siya kasi medyo natakot din naman siya pero ewan at sinabi niya iyon. Ganun ba? Stop crying. Ayoko ng magandang babaeng umiiyak. Hindi niya makita ang mukha nito pero bigla siyang bahagyang napangiti. Tinawag siya nitong maganda at sa unang pagkakataon ay tila sumikdo ang puso ni Laika sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nagulat siya nang may kung anong dinukot sa bulasaan lalaki. Saka nito inilabas ang kamay na may kung anong hawak at nang buksan nito ang palad, nalaglag ang isang jade necklace sa harap niya na nag-swing pa sa palad ng lalaki. Kayamanan ng pamilya ko to pero sa'yo na para hindi ka na malungkot. Hindi na rin naman ako naniniwala sa pagmamahal. What's the use of keeping that? Isipin mo na lang. Yan ang bigay ng mommy mo. And don't lose this. Iginugulat pa ni Laika nang kunin ng lalaki ang palad niya, saka inilagay doon ang kwintas. Saka walang paalam na umalis ang lalaki. Ilang sandaling lumipas bago natauhan si Laika kaya sinundan niya ang lalaking pasakay na sa motorsiklo nito. Tinawag pa niya ito pero wala na ito. Pinaharurot na nito ang motorsiklo nitong palayo. Wala na rin ako nagawa noon kaya hinigaan ko na lang. Inisip ko na lang na pinadala ni mommy yung lalaking naka-helmet para hindi na ako umiyak. Aniya kay Zildjian. Nagulat pa siya na magsimula itong tumawa. Oh, thank you babe. Usal nito sabay yakap sa kanya. I'll take back your necklace. I promised. Wala akong ibang babaeng pakakasalan kahit sa ang simbahan kundi ikaw. With or without that necklace. Nagkikislapan ang mata nito sa kasiyahan. Ako na bahalang bumawi ng pag-aari ko. Ang kaninang pait na naramdaman niya ay napalitan na ng determinasyon. Hindi niya papayagang mapaikot siya ni Nika at maagaw nito ng tuluyan ang mahahalaga sa buhay niya. Excitement filled Nika's heart nang umakyat siya sa stage para sa press con na official wedding announcement nila ni Zildjian. Halos silahin niyang 4 na araw na lumipas para lang malaman na ng lahat ang halaga niya sa mga Melendez. So everyone can start envying her good fortune. At eto na nga, ayon kay Madam Melendez, darating umano si Zildjian at ganoon na lang ang tuwa ni Nika nang makita nga itong palihim na pumasok mula sa exit door. Nagtaka siya kung bakit doon ito dumaan pero hinayaan na lang niya. Flashes of lights from every cameras was making Nika even felt prouder to herself. Mula sa kabilang bahagi inandoon si Madam Melendez at ang ina niya at mukhang nagkakasundo ang dalawang babae sa pagpaplano ng kasal.